Mapagpalang umaga po sa ating lahat at bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, hayaan po muna natin pakinggan po natin muna ang papuring awit bago po tayo dumulog sa ating Diyos na buhay. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Ang aming pagtitiwala, aming Ama, ay sa iyo lamang po, O Diyos. Ang aming pananampalataya ay patuloy lamang po na maituon sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesucristo. Patuloy kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Amang banal, patuloy mo lamang kung pakalinisin ang aming mga puso't pagindapatin mo kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Hayaan mo na sa umagang ito, patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Upang sa pag-aaral namin ng mga salita ay patuloy po ito na tumimo sa aming mga puso at pagawa lamang namin ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Patuloy po na ang kaluwalhatian at ang iyong karangalan ang patuloy po, Diyos, na makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy namin inaanyayahan ang Espiritu ng Diyos, ang iyong banal na Espiritu, upang siya ang lumagay sa aming kalagitnaan at siya ang magpaunawa at magpaliwanag ng iyong mga salita. Wala po kaming kakayanan, wala po kaming maipagmamalaki sa sanlibutan ito. Wala po kaming magagawa sa aming mga buhay kung ikaw ay wala sa buhay ng bawat isa. Tanging ang kapangyarihan mo lamang ang aming pinanananganan. Kapangyarihan mo lamang, O Diyos, ang aming sinasampalatayanan. Kapangyarihan mo lamang ang aming pinagtitiwalaan sapagkat ikaw ang
Diyos na tumawag sa amin, nangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Hayaan mo na sa pag-aaral namin yung mga salita, malasa po namin ang katotohanan ng buhay. Malasa po namin, O Diyos, ang sustansya nito upang patuloy magdulot sa amin ang kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay at makita po ang bunga nito sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, patuloy ka namin pinupuri. Nilalagay namin sa iyong makapangyarihan kung kamay ang iyong gawain. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang maglagay sa aming puso at isipan ng mga salita upang ito po ay aming maipabuhay. Salamat na ang kapangyarihan mo, ang presensya mo ang malalagay sa aming kalagitnaan. Katulad ng isang ulap na patuloy na yuyong-yung sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan upang habang kami nag-aaral yung mga salita, mararamdaman namin, O Diyos, mararanasan namin ang dampi ng iyong kaluwalhatian at ang galaw ng iyong kapangyarihan sa aming mga puso at aming buhay. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito. Hayaan mo po, O Diyos, na sa pag-aaral namin ay patuloy na ikaw ang siya kumilos maging sa lahat ng mga makakapanood dito, O Lord God. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay mapagpaalang umaga sa ating lahat. At last Sunday of the month ng November po tayo. So, tapusin natin ang patungkol sa tinatalakay natin na pagsamba. At nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay ang patungkol po muli sa pagsamba, at dito po tayo magtatapos o yung tinatawag na worship. At ibabalik ko po ang teksto natin, yung John chapter 4 verse 23 to 24. Ang sabi po rito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, yun po yung sinasabi ng aklat po ng Juan. John chapter 4 verse 23 to 24. Dahil ang nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay 7 paraan. 7 ways to express worship. 7 paraan kung papaano natin maipakikita ang ating pagpupuri sa Diyos. 7 bagay ang dapat nating gawin kung papaano natin pupurihin ang Diyos. At yun po ang nais kong ipaunawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung matatandaan po natin sa aklat po ng Old Testament sa Exodus chapter 17 verse 11 to 14, ay makikita po natin doon anong mga panahon na ang bansang Israelita ay inalis ng Diyos sa bansang Ehipto at siya po ay dinala at dadalhin sa lupang pangako. Exodus po yun, chapter 17, doon nyo po yun makikita. 11 to 14. Excuse po. So, nung time na yon ay makikipagbaka o makikipagdigma ang mga Israelita sa mga Amalekita. Ano po? At ang sabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng mga tao at
habang ako naman ay tutungo sa bundok at itataas ko doon ang aking mga kamay. Tatandaan niyo po. So, ang sabi ng Biblia, habang si Josue at ang mga tauhan niya ay nakikipaglaban sa mga Amalekita, nakataas ang kamay ni Moses. So, habang ang kamay ni Moses ay nakataas, nananalo ang bansang Israel sa pakikipagdigma sa mga Amalekita. Ano po? Subalit kapag ang kamay po ni Moses ay bumababa, ang nangyayari po ay natatalo naman po ang mga Israelita at nananalo ang kanilang mga kalaban. So dahil sa nangalay na, ang sabi ng Biblia, nangalay na ang kamay ni Moses sa pagtaas, ang ginawa ni Aaron at nung kanyang kasama ay kumuha ng buntong ng bato at inilagay sa ilalim ng kamay ni Moses upang patuloy na ito ay nakataas. Hanggang sa dumating na bagong magdilim ay nanalo at nagtagumpay sa labanang yon ang bansang Israel. So, ipinakikita natin doon na ang ating pagtaas ng ating kamay, tanda po ito ng ating pagpupuri sa Diyos. So, napakasimpleng gawain. Kung nais po natin na tayo ay magtagumpay sa ating mga buhay, kung nais po natin na ang katagumpayan ay patuloy na ating makamtan, itaas lamang po natin ang ating mga kamay. Sapagkat ito po ay tanda ng ating pagpupuri sa Diyos. Na habang ang ating mga kamay ay nakataas, ang puso natin ay nakabukas upang siya ay sambahin at purihin. Kaya nga, 7 bagay, ano po yung una? Yung tinatawag po na barak. Ang barak po sa Hebrew word, ito ang ibig sabihin po nito ay lumuluhod ka sa Diyos. Lumuluhod ka sa Diyos, ikaw ay nagpapakumbaba at nagpapasakop ka sa Diyos. Kaya nga, di ba, may mga time na kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, tayo ay umaawit sa Panginoon. May mga time na gusto mong lumuhod. Merong udyok ng Espiritu ng Diyos na lumuhod ka. Sapagkat habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos, umaawit sa Diyos at ikaw ay nakaluhod, ito ay tanda na buong buhay mo ay ipinapasakop mo sa Diyos at ibinibigay mo sa Kanya ang tunay na iyong pananambahan sa Kanya base sa sinasabi sa banal na kasulatan na ang Diyos ay Espiritu, kaya siya ay dapat nasambahin sa Espiritu at katotohanan. So, yun po yun. Mamaya gagawin po natin to. Anong sabi sa aklat po ng Daniel, chapter 6, verse 10? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang ganyang kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, tanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So si Daniel po, sapagkat nagkaroon po ng kautusan ang hari noong mga panahon ni Daniel na ipinagbabawal ang pananalangin. Sapagkat kung merong isang Hebro na makikitaan o mahuhuli na siya ay nananalangin sa tunay na Diyos, ang gagawin po ng hari, ang kautusan na yon ay kukunin ang nananalangin na yon at itatapon sa lungga, sa kuweba ng leon. Nakuha po natin. Pero hindi po naalintana si Daniel. Binaliwala at para bang tila wala siyang nalaman at tila wala siyang narinig na hindi maaaring pigilan ng kahit na sinong hari o kahit kaninong utos ang kanyang pagsamba sa Diyos. So, walang makakapigil. Kaya ano po ang nangyari?
Bagaman alam na niya ang sabi ng banal na kasulatan, ginawa pa rin niya sapagkat hindi naman yun utos ng Diyos, kundi yun ay utos lamang ng hari sa isang bansa na kanyang nasasakupan. So hindi ho inalintana ni Daniel. Anong ginawa ni Daniel? Nagpatuloy siya sa pananalangin. Lumuluhod siya, nakaharap pa sa bintana. Ang sabing gano'n na nakaharap ang bintanang iyon sa Jerusalem. At tuloy-tuloy po doon ang pananalangin niya. At di ho ba dumating yung time sa mga bandang huli na habang si Daniel ay nananalangin ay merong nakakita at nagsumbong sa hari? At ano po ang ginawa? Diba ang ginawa ng hari ay kinuha si Daniel at ipinatapon sa lungga ng mga sakweba ng mga leon. So balit nung dumating si Daniel doon sa kuweba ng mga leon, kinain ba siya ng leon? Hindi siya kinain. Bagkos yung leon ay lumuhod pa nga sa kanyang harapan. At tila animoy walang nakita. Pero kung tutuusin, yung leon na yun, talagang lalapain ka. Pero hindi ho nagpatinag si Daniel. Sa gitna ng kanyang matinding takot, sa gitna ng matinding kalalagayan, na isang leon, dalawang leon, isang tao, hindi ka sasantuhin, talagang malayo pa, sasagpangin ka na talaga. Subalit dahil sa kapangyarihan at presensya ng Diyos na nasa buhay ni Daniel, anong nangyari nung time na bumagsak siya sa kuweba ng mga leon? Hindi mo siya kinain ng leon, bagkus yung mga leon ay lumubog pa nga sa kanyang harapan. Bakit at anong dahilan? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos, bumalot sa pagkatao ni Daniel, dahil na kahit na anong utos ng hari, hindi niya sinunod, bagkos ang pinakinggan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Dahil yung Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na buhay, na hindi siya magpapamaya sa iyo kahit anong panganib. Kaya ang tunay na pananambahan ay ibigay mo ng buong buo sa Diyos. Iluhod mo kung kinakailangan, tanda ng iyong pagpapakumbaba, tanda ng iyong pagpapasakop. Ang buong buhay mo ay pinapasakop mo sa Diyos. Yun po yung tunay at makabuluhang pananambahan sa Diyos. Ano pa kung sabi sa Matthew chapter 2 verse 11? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang kanyang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ito yung time na pagsilang ng Panginoong Jesucristo ay Pasko na, malapit na, December na. Ilang araw na lang ay December na. So, isi-celebrate na naman ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi ho ito naiintindihan ng karamihan, sapagkat pagdating sa mga ganitong uri ng panahon, ang naiintindihan lamang ng karamihan ay ang kung ano ang maibibigay sa kanya. Ang nauunawaan lamang at paulit-ulit na lumalagay sa isipan ng mga tao ay yung pamasko. Kung ano yung makukuha niya, ano kaya ang ipapamasko niyan sa akin? Ano kaya ang ibibigay niya sa akin? Yun kaagad yung na-impart. Hindi nila nakita ang kahalagahan na nung time na ang Panginoong Jesucristo ay isinilang sa pasabsaban. Anong sabi? 3 pantas yung pumunta doon, hinanap kung saan po siya isinilang. At anong sabi po yung nakalagay? Nagpatira pa. It means lumuhod siya. Sumamba, sinamba niya yung tala sa umaga na sinasabi. Yun yung pagsilang ng Panginoon. At anong sabi? May dalang handog. Kaya nga, dapat kung talagang gagamitin natin ang Biblia at ipapamuhay natin, yung mga nangangaroling, sila yung dapat na may dalang handog doon sa taong sa kanilang pupuntahan. Gawin kaya ho natin yun. Diba ba?
manok man lang. Wag na sardinas. Masyado ng ano eh. Masyado ng Ano na ho tayo ngayon eh. Tama na yung sardinas. Nakakasawa na rin naman yun. O kaya isang hamon man lang sana. Sino kayang politiko ang gagawa? Tama. Diba ba? Kahit isang buong manok, isang dalawang kilong bigas, pumunta sa bahay, awitan ka ng pamasko, sabay ibibigay sa'yo. O di ang sarap ng buhay ng bansang Pilipinas. Yung sardinas gawing corn beef na lang. Yes, pwede pa yun. Ang sarap ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung ganun sana, dapat ang maging isipan natin ay kung ano yung maibibigay natin sa ating kapwa, hindi kung ano yung makukuha. At yon ang tatalakayin natin sa mga susunod na linggo. So, pangalawang bagay na dapat gawin sa pamamagitan ng ating pagsamba ay yung tinatawag na halal sa Hebrew. To be clean, to shine, to celebrate. Ibig sabihin, tayo ay dapat na maglinis ng ating mga puso upang tayo ay kuminang sa paningin ng Diyos. Maging malinis tayo sa paningin ng Diyos at patuloy po tayong mag-celebrate o magbunye tayo, magpasalamat tayo. Diba yung sa pamamagitan ng pagpapasalamat mo, paghingi mo ng tawad sa Diyos, ay isa yun sa pagpupuri natin sa Kanya, na dakilang Ama, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakamali. Patuloy mo kaming linisin ng naaayon sa iyong kalooban upang ang aming pagpupuri sa iyo ay maging katanggap-tanggap at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Yun po yung sinasabing to celebrate, to shine, to clean. Magpalinis tayo ng ating mga puso. Linisin natin ang ating mga puso at ang ating isipan. Kagaya po na sinasabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 4. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harapan ng kaba ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. So yun, 1 Chronicles chapter 16 verse 4. Yun po, naglagay ng mga Levita upang magpasalamat, magpuri, magpasalamat kay Yahweh na Diyos ng Israel. Tatlo pong ginagawa. Anong sabi? Uulitin ko. Manalangin, magpasalamat, magpuri. So yun po yung nais ng Diyos. Pangatlo, ano po ang sabi? Yung tinatawag na tehela. Pag sinabing tehela, to sing praise, umawit po ng mga makalangit na awitin. Singing out of the Spirit. Spontaneously. Sabing ganun, yung kusang loob na pagpupuri sa Diyos. Umawit po tayo. Hindi po yung awit na masaya pero malungkot ka. Yung mukha mo malungkot. Pag sinabi pong praise, worship, praise, ibig sabihin masayang awitin. So pag sinabing masayang awitin, dapat yung mukha mo masaya ka din. Kasi yung inaawitan mo, yung Diyos na buhay na tumutugon sa lahat ng pangangailangan mo. Yung Diyos na buhay na tumutugon sa lahat ng panalangin mo. Amen. Kaya dapat, kung ang inaawit natin ay masaya, dapat ipakita rin naman natin yung saya. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Mga tipong gano'n, di ba? Habang sumasayaw ka, pumapalakpak ka, o makita, i-express po natin sa ating mukha yung saya, yung kagalakan, dahil ang pinupuri natin ay yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. So, pang-apat. Ano po ang pang-apat? Shabak. Pag sinabi pong shabak, to shout loudly, to command. Ibig sabihin, malakas ang iyong salita na patuloy kang nagpupuri sa Diyos. Malakas pong pagpupuri sa Diyos. Mula sa iyong labi na isinisigaw mo ang papuri na nais mong iparinig sa Kanya.
At ano pong sabi sa aklat po ng mga awit? Psalms chapter 47 verse 1. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak, kanyang may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. O di ho ba anong nakalagay? Pumalakpak, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak ng kanyang may awit at tuwa. So, tapos, yung tipong lungkot na lungkot yung mukha mo, paano makikita yung katuwaan sa puso mo na ningiti nga, hindi mo magawa habang ikaw yung diba? Diba nga ganun? Diba? Pero ang sabi ng Biblia, sumigaw ka, umalakpak ka, magpuri ka, na may tuwa, kagalakan at tuwa sa Diyos. Mamaya gawin natin ito. Panglima, toda. Pag sinabi pong toda, extending hands, acting out of thanksgiving for what has or will be done. Itaas ang ating mga kamay at ipakita na tayo ay tanda ng nagpapasalamat sa Diyos kung ano yung kabutihan na kanyang ginawa para sa atin. So, kaya po natin gawin yon. Mamaya po, gawin po natin yan. Subukan po natin yan kung hindi natin maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa aklat po ng mga awit, Psalms chapter 50 verse 23, ang parangal na nais ko na sa aking hahain ay handog ng pasasalamat. Ito po yung sabi, Psalms chapter 50 verse 23. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. So ano po yung gusto ng Diyos? Pasasalamat. Pasasalamat po ang nais niya. Parangal na nais ng Diyos hain ay pagpupuri ng pasasalamat. So yun yung pinakahandog na natin ngayon. Kasi wala nang tupang ihahandog. Ano po? So ang pagpupuri natin sa Diyos ay isa ito sa bahagi ng paglilingkod natin sa Kanya at paghahandog natin sa Kanya, sa Diyos. At ano pa po yung yada? Extending the hands in thanksgiving and praise. So, ito po yung sinasabi ko kanina na ginawa po ni Moses. Di ho ba? Na habang si Moses ay nakataas ang kamay, nakikipaglaban ang mga Israelites at sila ay nananalo hanggang sa nagapi nila ang kanilang mga kaaway. Pero tayo sa ngayon ay hindi na ho natin magawang itaas ang ating mga kamay. Kahit nga po pagpalakpak parang tipong nanghihina tayo at nanglalamya tayo. Hindi na ho natin magawa. Subalit naaalala ko nung kapanahunan, noong kabago-bago ko lang nakakilala sa Diyos, talaga naman, pag sumayaw po talaga lahat ng mga Krisyano sa loob ng isang bulwagan na yon na pinagdadausan ng gawain, talagang grabe. Ngayon, hindi ko na hinahanap ko na po yung mga part na yon na ibinibigay mo ng buong buhay mo, buong lakas mo sa pagpupuri sa Diyos. Yun po yung maganda. Kaya, kapag tayo ay nakataas ang ating kamay, ito ay tanda ng ating pagpupuri sa Kanya. At kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, kinakailangan po talaga nakataas ang ating mga kamay. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 21, matapos ninyo ang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh,
Pag-ibig ni Yahweh tunay, laging tapat kailanman. So yan po yung isinisigaw. 21. Ano po? So yan po yung isinisigaw. At pang-7, dito po tayo magtatapos. Ang sabi po ng Pang-anim po. ay pang-6. Yun nga po, yung pang-6, yada. Hindi ho nakuha. Yada po yung pang-6. Yun yung pinaliliwanag ko. Nakuha mo. O yun, nakuha niya. Ay, yung pagtaas ng kamay. So, yun nga po siya. Extending the hands and thanksgiving. Yada po siya. Yada. So, mamaya kung meron kayong verses na hindi nakuha, iulit niyo po sa akin mamaya after po nito. So, yun po yung pagtaas ng kamay. Yada po yun. At saka, yung kanina, tehela at saka yada, ito ay tanda ng pagtaas ng ating kamay, ng ating pagpupuri at habang tayo ay nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Pang-7 at dito po tayo magtatapos. Zamar. Pag sinabing zamar, ito po ay instrumento na ginagamit. To touch the string, to make music with instrument, mostly rejoicing. Yan yung gitara, o either na yung drum, ginagamit, pinatutunog ng gusto yung drum, tanda ng pagpupuri mo sa Diyos. Yun, yung gitara na talagang ibinibigay mo talaga bilang pagpupuri sa Kanya. Gumagawa ng matinding ingay. Yun po yung pag-iingay na yon. Ang sabi sa Psalms chapter 150, verse 3 to 6, purihin sa tugtog ng mga trumpita, awitin sa saliw ng alpa at lera, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. So, yun yung tindi. Pag sinabing purihin, i-celebrate natin yung tunay natin pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kasi hindi na ho tayo ngayon sulim. Iba na po tayo ngayon base sa sinasabi ng Biblia. Gawin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia na pagpupuri sa Kanya. Kung kailangan mong sumigaw ng hallelujah, isigaw mo dahil yan naman ay para sa Diyos. Pag nagmumura ka nga sa tahanan niyo ang lakas ng sigaw mo di ba? Abot sa kapitbahay. Pero bakit naman pagdating sa Diyos, hindi natin kayang magawa? Pagka tayo ay punong-puno na ng salita ng Diyos, hindi na tayo sisigaw ng walang katuturan. Kapag tayo ay punong-puno na ng kapangyarihan ng Diyos ating buhay, hindi na tayo sisigaw ng walang kakwenta-kwentang bagay na dahil lang sa ating mga galit. Kundi, ang puso natin ay dapat na sumisigaw ng papuri sa Diyos. Sabihin mo lang na hallelujah, purihin ang Diyos, sambahin ka, dakilain ang pangalan mo. Purihin ka, O Diyos, na tapat at banal, na aking sinasamba at aking pinaglilingkuran. Ganun po, ibinibigay natin ng buong-buo yung ating buong pagkatao para ang Diyos ay ating purihin at ating sambahin. Sapagkat yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Last verse po, ano pong sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15? Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papurihan, magpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Muli po ay ipinauunawa na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kung noong Old Testament ay nagpupuri po sila, na samantalang noong mga Old Testament po ay naghahandog sa bawat pagkakamali, sa bawat kasalanan, ay merong tupa o guya o anumang handog na kakatayin at binibigay doon sa tagapaghandog bilang tanda ng iyong pagsisisi
dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At ang buhay mismo ng ating Panginoong Hesus ang siyang inalay, inihandog upang mapatawad ang lahat ng ating mga pagkakasala, mapatawad ang lahat ng ating mga pagkukulang sa Diyos. Pero ito, ano pong ginagawa natin? Di ho ba dapat nga ay magpuri na lang tayo sa Kanya? Pasalamatan natin ang Panginoong Hesukristo na nang dahil sa pag-alay ng Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran. Wala na po tayong ibang dapat gawin. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga gruto-gruto kung saan-saan yan. Sa ang bawat lugar na pinupuntahan para lang mamanata, wala na po yun. Bagkus, ang dapat mo na lamang pong gawin sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ay lumuhod ka sa Diyos. Itaas mo ang iyong kamay. Magpuri ka ng malakas sa Kanya. At lahat ng kailangan mo, tinitiyak ko, ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung papaano noong panahon si Moses ay itinataas ang kanyang kamay habang ang mga Israelita ay nakikipaglaban. At habang nakataas ang kamay ni Moses, ano pong nangyari? Nananalo po sila at nagtatagumpay po sila. Tingnan po natin kung papaano sila sumigaw. Dumating ang kay Josue, di ho ba? Habang nakataas ang kamay ni Moses, nanalo sila sa labanan. Dumating po si Josue. Ano po ang nangyari? Sa isang pader ng Jericho na napakakapal na pader na hindi basta-basta magigiba. Ano ang inutos ng Diyos kay Josue? Pumaligid ka sa buong bansa ng Jericho, sa muog na yon na nakapaligid. 7 beses mo silang ikutan na kayo ay umaawit at kayo ay umihihip ng tambuli. At pagkaraan nyo pitong araw na iikutan ninyo, bali 6 at sa ikapitong araw ninyong pag-ikot, anong sabi? Umikot kayo ng 7 beses at saka kayo sumigaw ng papuri sa Kanya. Anong nangyari nung ginawa ni Moses? Ni Josue yun. Diba bumagsak ang pader? Samantalang ang pader na yon ay walang basta-bastang makakapasok, walang basta-bastang makakalabas, sapagkat ang hari ng mga panahon ay pinininid na dahil nagkaroon sila ng takot sa mga Israelita. Kaya ang nangyari, pininid na po yung pader na yon. Kaya wala na hong basta-bastang nakakapasok sa lugar na yon. Napaka-imposible. Subalit ang Diyos ang nagdesisyon na wawasakin niya ang muog na yon, wawasakin niya ang pader na yon. Pero bago niya mawasak, kailangan meron kang gawin. Kaya yung muog natin sa ating mga buhay, wawasakin ng Diyos yan. Pero bago wasakin ng Diyos yan, meron ka munang gagawin. Ano yung gagawin mo? Lumuhod ka muna sa Kanya ng totoo. Magpuri ka muna sa Kanya ng buong puso. Ibigay mo sa Diyos, ialay mo sa Kanya ang tunay na pananambahan sa Kanya. At wawasakin ng Diyos lahat ng yan. Gaano mang kahirap, gaano mang kabigat, naaalipin ka ng iba't ibang uri ng kasalanan, naaalipin ka ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman, naaalipin ka ng pagkakautang sa iyong buhay na hindi ka makalabas. Ngayon, ang nais ng Diyos, makita lang ang buong puso mong pagpupuri sa Kanya. Dumating ngayon sa New Testament kay Pablo, nakakulong si Pablo at si Silas sa kaloob-looban ng bilangguan. Pero anong ginawa ni Pablo at ni Silas? Nanalangin lamang po sila. At kung sila ay nanalangin, nagpuri sila sa Diyos. Umawit sila ng mga himno at himno ang sabi ng Biblia. At anong sabi? Biglang lumindol ng malakas at paglindol ng malakas, naalis ang mga tanikala, bumukas ang pintuan ng bilangguan. Amen. Hallelujah. Nakita niyo po, kaya lahat ng nakabilanggo sa buhay natin ngayon, kung tayo man ay nakabilanggo, nasa loob ng bilangguan na yan, hindi naman literal na bilangguan. Bilanggo ka sa iyong sakit at karamdaman, bilanggo ka sa tindi ng kahirapan na nararanasan mo sa iyong buhay.
kakalagin ng Diyos yan. Aalisin ng Diyos sa ating buhay yan. Ang nais lamang ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa, magpuri ka sa Kanya, ibigay mo ng buong puso mo, ibigay mo ang papuri mo sa Kanya. Bilanggo ka ba ng mga pagkakautang? Bilanggo din ako ng mga nakaraang panahon, pero pinalaya din po ako ng Diyos dyan. Kaya nga wala pong imposible sa Kanya kung magbibigay ka lamang ng pagkakatotohanan sa buhay mo ng pagpupuri sa Kanya. Luluhod ka lang, yun ang sikreto upang ang lahat ng tanikala ay iyong maalis sa iyong buhay at iyong makamtan ang tunay na kalayaan na nagmumula sa Diyos na buhay. Tandaan, simula kay Moses, pagdating kay Josue, napaka-imposibleng bagay, hanggang sa kay Pablo at kay Silas, kumilos, gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, mas lalo't higit nagagalaw ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa panahon ngayon, sapagkat yun ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo na nung umakyat siya sa langit, antayin ninyo ang gabay ng Espiritu at bababa sa inyo. Di ho ba pinuspos niya lahat? So ibig sabihin, kasama natin sa ngayon ang banal na Espiritu ng Diyos na anuman ang hingin mo, ang dapat mo lang gawin, magpuri ka lamang sa Kanya, buong buhay, buong pagpapakumbaba, buong puso, at ang lahat ng tanikala aalisin ng Diyos. Gaano makabigat, kalaki ang pader na yan na nakaharang sa iyo, aalisin, wawasakin ng Diyos yan at ibibigay sa iyo ang kalayaan na parang. Hallelujah. Lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, aming Ama. Salamat po sa iyo, aming Diyos, kung kami man ay nagkukulang sa patuloy na pagpupuri namin sa iyo. Kung kami man ay nagkukulang sa paninilbihan namin sa iyo, amang banal, hayaan mo po na patuloy mo pong idampi sa puso ng bawat isa sa amin ang makatotohanang pagpupuri namin sa iyo, ang makatotohanang paglilingkod namin sa iyo. Hayaan mo lamang po, Diyos, na sa pamamagitan ng aming mga buhay na inihahandog namin sa iyo ng buong buhay, buong puso at buong kaluluwa, maging karapat-dapat po nawa sa iyong harapan ang lahat ng ito. Diyos na tapat at mabuti, dinadalangin ko po sa iyo ang iyong mga salita. Hayaan mo po na silyuhan mo ito sa puso at buhay ng bawat isang nakakapanood at makakapanood pa, maging sa lahat ng mga naririto. At mamaya po, Diyos, sa pagpupuri namin sa iyo, aming Ama, ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang gumalaw. Hayaan mo na maranasan, maramdaman ng bawat isa sa amin ang tunay, O Lord God, na galaw ng iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen.